Sunod, mga kababayan, ito merong post ang People's Tonight page na fake news daw ang post ng page ni Rodante Marcoleta Sulid Supporters. Fake news. Post ni Rodante Marcoleta Sulid Supporters page. Fake news. Basahin natin mga kababayan kung bakit fake news ang post ni Rodante Marcoleta Sulid Supporters according dito sa People's Tonight page. At ito'y na-fact check. Ito mga kababayan. Mayo 19, nang ipinost ng Facebook page ni Rodante Marcoleta Sulid Supporters ang maling impormasyon tungkol sa pagkapanalo umano ng Duterte senatorial bids ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mababasa sa titulo ng blog post, papalitan na matinding utos ng korte, good news, Duterte panalo lahat, Mindanao solido ang boto. Ito po'y na fact check. Opisyal nang naiproklama ng Commission on Election or COMELEC nitong Mayo 17 ang nakakapanalong 3 mula sa Duterte Senators-elect Bongo na nakakuha ng 27 milyon na boto, Ronald Bato de la Rosa na may mahigit 20 milyong boto at Rodante Marcoleta na lampas 15 milyon na nakuhang boto. Re-electionist Go at de la Rosa habang kasalukuyang tinatawanan ng Sagip Party List. Kinatawan pala. Kala ko tinatawanan. Kasalukuyang kinatawan ng Sagip Party List si Marcoleta. So dito po nakalagay mga kababayan, fake news. Ang post ng Facebook page ni Rodante Marcoleta Sulid Supporters na nanalo daw lahat ang Duterte senators. So dito fact check. 3 lang ang nanalong Duterte. So, 3 lang sa tinaguriang Duterte senatorial candidates ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nahalal sa kakatapos na midterm election taliwas sa fake news na ipinost. Ipinost ng Facebook page ni Rodante Marcoleta Sulid Supporters na itinatama ng Check PH. Mga kababayan, kayo-kayo na nga lang DDS, kayo-kayo pa lang yung fake news. Tigilan nyo na yung pagiging fake news ninyo. Ayan Rodante Marcoleta Sulid Supporters Facebook page nag-post na 3 Duterte lahat nanalo. Nung i-chinek PH ito, 3 lang po ang pasok na Duterte senatorial candidates. Fake news po ito. Ito galing sa People's Tonight na fact check po ito ng Check PH according sa kanilang post. Hindi po ito nanggaling sa atin nagre-react lang po tayo. Kaya kung sino man ang may hawak ng pangalang Rodante Marcoleta Sulid page or Sulid Supporter page, i-ano nyo na yan. Iwas-iwasan nyo magpo-post ng mga fake news. Bakit? Masisira po ang isang kandidato. Katulad na lang kay Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Ginagamit ninyo ang pangalan niya, tapos ipinost ninyo sa page nyo yan. Kung anumang ka-fake news na ipinost ninyo dyan, madadamay siya. Alam nyo pa naman sa Iglesia ni Cristo, bawal ang fake news. Sa Iglesia ni Cristo, kung ano yung pinangako mo, tuparin mo. Bakit? Masama yun. Labag sa kautusan ng Biblia ng Diyos yun. Diba? Labag sa kautusan ng Ama yun. Yung mangako ka na kapag kayo, mga nakakonsumo ng kuryente na hindi bababa sa 2,000, hindi tataas sa 2,000 pababa, ay maaaring ilibre. Ito ni Marcoleta. Sana naman to pa rin para hindi mas... Diba? Kasi sinabi mismo yan ni elect Senator Marcoleta na kapag ikaw ay Pilipino, gumamit at kumonsume ng 2,000 pababa, libre ka sa kuryente. Sana naman magkatotoo mga kababayan. Para hindi rin
Mas news siya. Kasi yung page na gumamit sa kanya na Rodante Marcoleta Solid Supporter page, fake news at pinakalat nila sa kanilang page na 10 daw na Duterte candidates senatorial election, nanalo lahat. Na which is 3 lang po ang nanalo. 'Di ba? Oh, kaya sa mga Ayan, hello po mga kababayan. Ayan, balik na po ba tayo? Andyan na po ba? Nakita nyo na po ba ako? Mga kababayan? Okay na po ba? Napanood nyo na po ba ako? Nabalik na po ba yung ating live? Senator. Napanood nyo na po ba ako? Nabalik na po ba yung ating live? Senator. Okay na po ba? So ngayon mga kababayan, ito po yung huli nating pag-uusapan. Ito actually, itong Prime Waters na mga bilyar ay 3 beses na po natin itong nireaksyonan. Na which is ngayon ay New Philippines International, hello po. Dumating ang panahon na nasilip ang kabulastugan ninyo. Ngayon mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan si Vic Rodriguez na ang sabi nga ni Lucas Bersamin, kapag ang aso tumatahol-tahol sa gabi, batuhin mo para manahimik. Gusto ko lang sagutin, paano ka papaniwalaan ng tao kung tumakbo kang senador hindi ka nanalo? Hindi pa ba sapat na patunay yun, Attorney Vic, na nagsisinungaling ka? Bakit? Nung tumakbo ka ng senador, hindi ka binuto eh. Hindi ka nga nanalo. Yun pa lang, patunay na yun na hindi totoo ang sinasabi mo. Diba? Kasi kung talagang naniniwala ang tao sa mga sinasabi mo na presidente adik, ayaw magpa-herpeulical test para matapos na, at sabi mo papogi lang si BBM, na nanawagan na courtesy resignation, bakit hindi na lang daw si BBM ang mag-resign, sabi ni Harry Roque. Sinong maniniwala sa inyo ngayong tumakbo ka ng senador, hindi ka nga binoto, hindi ka nga nanalo? Parang sabi lang yan ng mga DDS noon kay Sara Duterte na, black voting tayo. Duterte. Panalunin natin sila kasi sila ang susunod sa naumpisahan ni Tatay Digong. Pero bakit 3 lang ang napasok? So sa patunay mga kababayan na hindi gusto ng Pilipino ang Duterte. Kasi kung talagang gusto ng Pilipino ang mga Duterte at si Sara Duterte, edi sana 10 senador pasok lahat, walang tanggal. Bakit 3 lang? Huwag yun namang sabihin na senador ninyo si Amy at si Camille. Si Camille nagpasalamat kay Sara, nagpasalamat kay BBM. Si Amy nagpasalamat kay Sara, puro na ay wala nga pa kung narinig na nagpasalamat kay Sara. Di ba? Ganon yun mga kababayan. Ang katotohanan. Di ba? Sasabihin mo, papugi lang si PBBM. Inuunong nasa puder ka ni PBBM, hindi mo naman sinabi na addict siya. Nagpapugi lang siya. Di ba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. No? Hindi ko na masyadong habaan ha, mga kababayan. Ito naman yung